Sa video natin ngayon ay ating matutunghayan kung paano ginagawa ang walis na mula sa kaong. Kapag sinabing kaong ay ito ang inilalagay sa mga halo-halo o minatamis. Pero ngayon ang seryeng ito ay kung paano gagawa ng walis na mula sa dahon ng kaong. Pare, baka bumagsak ang tatapakan mo. Hindi ganoon kasimple ang paunguhan nito dahil dito sa parte ng kabundukan ay masyadong critical ang area, kaya't kailangan mag-ingat at magdahan-dahan ang kukuha nito dahil posibleng malagay sa peligro ang kanyang buhay sa oras na kung siya'y magkamali. Nice one. Putol na. Ang dahon ng kaong ay mas malalaki kung ikukumpara sa dahon ng niyog at tiyak na mas matibay ito. Isa-isa rin itong kakayasan, kaya't dapat ang gumagawa nito ay mayroon ding mahabang pasensya dahil hindi ito ganoon kadali at hindi pwede ang mainipin sa trabahong ito. Heto na ang finished product at di hamak na mas matibay ito sa walis tingting at mas tatagal. Pati ang pinambubuklod dito o yung pinantatali para magsama-sama ang walis ay sila na rin ang gumagawa. Dahil ito ay simula sa umpisa hanggang sa finished product na. At alam nyo ba guys na itong 3 pirasong walis na nagawa nila ay nagkakahalaga lamang po ng 3 ang 100 po. So masyado pong mababa ang kuha sa kanila. Pero yung hirap, yung pagod, yung effort ng gumagawa ay talagang binibigay talaga halos yung 100% po sa paggagawa nito. Kaya sana ay ma-appreciate po natin yung hirap po nila.